Ngayon po, ito naman ang ating talakayin, yung ginawang kawawa nitong si Robin Padilla, ang mga bayani. Alam niyo, nakakaawa yung sila Jose Rizal, sila Gregorio del Pilar, mga kababayan ko yan, mga del Pilar sa Bulacan, Bulacan. Marcelo del Pilar, mga kababayan ko yan eh. Nandun sa amin ang mga ano niyan, yung mga museum, yung mga lumang bahay nila. Alam mo yung parang na-level sila sa mga magnanakaw dahil sila nung panahon ng pakikipaglaban nila sa mga nanakop sa atin ng mga Kastila, parang ano tayo, parang tong mga bayani na ito, kaya pala kayo may alias para kayo, para pala kayo makanakaw nung panahon ng giyera. Panahon ng inyong resistance sa mga Kastila. Kaya pala ganyan kayo. Parang ganun ang dating kasi may alias din eh, di ba? So ito po, pakinggan natin ang pahayag nitong ating pinakamatalinong senador. Kung mga grade 1 po ang kasama niya sa Senado. Batid po ba ninyo ngayon, mga petsa na to, kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Magmula po ika-19 hanggang 30. Buwan ng wika daw po, sir. Bukod po sa buwan ng wika, National Heroes Day. National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba? Opo. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan Tandang Sora, yun. Tandang Sora, alias din yun. dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan? But first, sir, first, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided they also provide the di ba? Sinampal ka ng batas dun sa anti-alias law. Di ba? Sinampal ka ng batas, Robin Padilla. Pinapaintindi sa'yo na kapag ikaw gumamit ka ng alias, kapag ikaw ay nasa intelligence gathering work, ikaw ay agent, okay ka, pwede ka na gumamit ng alias. Pero dapat nakadisclose din kung ano ang tunay mong pangalan. Di ba? Dapat nandun pa din yung tunay mong pangalan. Merong isang papeles na nakatago yan. Walang pwede pang gumalaw dyan hanggat hindi iniimbestigahan o dapat malaman kung sino yung tao na yon. So, kunwari, meron dyan nakalagay, Boy Sile. Hindi natin alam kung sino si Boy Sile. Tapos nakatago yung papeles. Kapag kunwari may nangyari doon kay Boy Sile, ano kanyang pagkakakilanlan, kailangang malaman ng gobyerno sino si Boy Sile, kailangan na ma-disclose sa mga taga-gobyerno kung sino si Boy Sile, doon pa lang malalaman kung ano ang pangalan ni Boy Sile. Kunwari, si Boy Sile, si Robin Padilla. Kunwari lang yun kunwari lang. O si Robin Padilla pala si Boy Sile. O doon na ngayon malalaman. O eto pala yung, katulad, ano na natin, direkta na natin sa confidential funds. So eto pala, si Boy Sile pala yung nabigyan natin ng pera sa confidential funds. Ito yung nagbigay sa atin ng information, ito yung kanyang binigay na information, ito yung naging
lagay o naging resulta ng kanyang information gathering, meron tayong na spoil o napigilan na pag-atake ng mga masamang tao, eto yun, no? Eto yung di malinis ang pangalan ni Robin Padilla alias Boy Sile. Yun, example lang yun yun nga po ang problema, itong si Robin Padilla, yung analogy niya, nag-analyze siya, pero mali. Bakit? Inahalin tulad niya sa mga bayani na may alias. Ang mga bayani po noon, may alias, para mabuhay. Diba tama naman yun? Para mabuhay sila. Bakit? Kunwari, isisiwalat ni Marcelo H. Del Pilar, ang kanyang tunay na pangalan, mapag-aalaman na siya si Plaridel, na sumusulat ng mga paglaban sa gobyerno ng ng mga Kastila. Inaayawan nila. Kinakalaban nila Kastila noong panahon ng pananakop. Diba? Napakadali na lang nun. Ikaw pala si Marcelo Del Pilar. Taga Bulacan. Sige, dudukutin namin buong pamilya mo. Tatakutin na ngayon si Marcelo Del Pilar. Kaya siya nagtatago sa pangalan na Plaridel. Para mabuhay ang ating mga bayani noong panahon na yon. Ngayon po, kaya po may mga alias like Andy Lim, Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, meron pa nga Kokoy Villamin. Napakarami pong dyan. May napakarami pong alias dyan na tungkol sa pagkain. Tungkol pati Hontiveros, Lapid, na damay na rin. Sila po nag-aalias para makanakaw. Diba? Alam niyo sa totoo lang, kung inilabas na nila kung sino si Mary Grace Piatos, kung ano ang tunay na pangalan ni Mary Grace Piatos nung una pa lang, kahit sa closed door meeting o kaya kahit sa pinakita nila noon sa mga nag-iimbestiga sa budget ng ating Vice Presidente, tapos na ang usapan. Wala nang pinag-uusapan dito tungkol sa confidential funds. Kasi meron naman palang listahan, legit na tao, yung Mary Grace Piatos, Andy Lim, Kokoy Villamin, Chippy McDonald, Suka Asim, nakalagay. Ito yung kanyang alias, Mary Grace Piatos, tapos kunwari ang pangalan, Jane de la Cruz pala ang tunay niyang pangalan. Siya ay binigyan ng pera para kumuha ng information gathering sa mga NPA. Yun, di ba? Malinis, masasagot. Kaya lang ang problema nga, eto na nga, umabot na tayo sa punto na nasa impeachment trial hanggang ngayon, hindi maipaliwanag ni Sarang Bangag kung sino si Mary Grace Piatos. Opo, pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig. Some of it po, Your Honor, to be candid, some of it I've already heard. Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patino, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba niyo yun? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were Bakit po iba? Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were under Wala po ba tayong occupation. gera sa NPA? Ang NPA po, merong Diba? mga alias. Iba yun. Gera ng mga mananakop noon, mga Kastila. Ngayon yung sinasabi mong gera sa NPA, bakit kailangan na magkaroon ng ganyang kalaking confidential funds ang opisina ni Sara Duterte? Meron naman tayong AFP. Para saan yung budget ni Sara? Na kasing halaga ng laki o mas malaki pa nga yata yung confidential funds ni Sara kaysa sa AFP. Bakit kailangan nun? Alias.
Meron pong ka-cobra, ka-agila, ka-lawin, ka-tigre, ka-kapre, ka-sirena, ka-adobo, ka-sinigang, ka-pansit, ka-tinola, ka-sile, ka-kamote, ka-bawang, ka-maksi, ka-labuyo. Strictly speaking, Lahat po yan, sir, ginagamit iba po na yung alias. internal armed conflict, iba naman din po yung war. Yun. Bakit po na iba? Iba. Pareho po itong clear and present danger sa atin. So, ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng... Kayo po, sagutin po nyo, sa panahon ng... Gera, sir. Your Honor. Ang confidential po. Ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam niyo po ba, noong September 12, 1896, anong nangyari? Nagkaroon tayo ng 13 martires. Yung mga nagtraidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar, kung na... Kutya. Ang layo eh. Ang pinag-uusapan, confidential funds, aliases ng mga nakakubra ng pera, mga binigyan ng pera ni Sara Duterte. Yun ang issue doon sa confidential funds na tinatalakay sa impeachment. Ngayon, ipapasok mo yan, yung issue ng aliases sa mga bayani, pati 13 martires, dinamay mo, na napakalayo naman, na kaya sila na patay noong panahon ng gera, ay dahil sa paglaban nila para sa ating kasarinlan, paglaban sa mananakop. Itong mga pangalan na ito, itong mga aliases na ito, ginawa para makapagnakaw. Napakalayo ang mga aliases ngayon na ginagamit para makakuha ng confidential funds ay para makanakaw, hindi para ipagtanggol ang bayan. Pum! Harap murahin ito. Pum! Ayun ka. Kakabuisit, ano? Ate Marites Musni, Matboy, Maroho. Nakakabuisit. Ang sarap magmura ng pum! Ayup ka. Pagka tanga-tanga mo, buisit ka. Feeling ang talino ng gago, Bobo Robin, at may papel in the blank pa siya. Maroho. Escudero should have stopped Robin Hood. He is out of tune, very irrelevant. Tama. Robin, ang tanga-tanga mo talaga, kakagigil, Matboy. Ate Mary Jane De Vera, ang layo, Robin, ang issue, confi funds, wala naman confi, sinasabi mo na may alias, tama. Ate Mary Jane, Abnoy, ang putek. Ate Ravenclaw, medyo na-high blood din ako, Sir Maka. Nakakaano. Kaya hindi ko to tinapik muna kahapon kasi mura ako ng mura. Kahapon talagang nanggigigil ako. Gusto kong pinapanood ko doon sa doon sa cellphone ko yung tong mga sinasabi ni Robin. Gusto kong suntokin yung cellphone ko eh. Kung pwede lang lumusot yung kamao ko sa mukha nito eh. Bayani ang mga yan. Tapos ile-level mo sa mga magnanakaw. Ile-level mo sa confidentiality ng mga kumubra ng pera kay Sara Duterte. Anong kabobohan yan? Diyos ko, day. Nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan? If I may, Your One Honor. last na lang po. Kindly wind One up, last, Senator one last na lang Padilla. po. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised Hindi po by pwedeng the... maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. If I may, Your Na Honor, may mga pangalan, na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan nung mga nangyari nung araw. with all due At isa respect, pa Your po, Honor, isa na lang if po. Kasi, isa na lang po. Kindly wind up, Ito na lang po. Padilla.
Kilala niyo po ba kung sino si Marshal Bonifacio? To be candid, Your Honor, Oh. I'm not Sino po? familiar. Di ba? Si Kita niyo? Benigno I'm sorry, Your Aquino Honor. Oh, kita mo? Pati si Benigno Aquino, dinamay na ni Tukmol. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Tama po. Si Oh, Ninoy may alias talaga si Ninoy. Napag-aralan namin yan eh. Marshal Bonifacio ang kanyang ginamit dahil siya po'y pauwi galing Amerika para hindi siya matunugan na pauwi. Gumamit siya niyan. Ngayon, yun nga, kahit nga gumamit siya niyan, di ba, ano ba nangyari kay Ninoy Aquino? Di bumulagta pa din doon sa tarmac ng NAIA. Di ba? Kaya po naging Ninoy Aquino International Airport yan. Ngayon, eto ngang si Bobo na Robin, inihalin tulad yun. Sino si Marshal Bonifacio? Diyos ko day, walang confidential funds si Marshal Bonifacio. Hindi siya binigyan ng budget na confidential funds para gamitin ang kanyang confidentiality pangalan aliases para hindi malaman ang kanyang pagkilos. Yan kasi ginawa nyo number 1 na ano yan na senador binoto kasi ginawa number 1 Ayan, puro kabubuan ang ginagawa tuloy sa Senado. 'Di ba? Na naapektuhan ng kumbaga nakakahiya. Biruin mo balitang-balita sa ibang bansa yan na etong si Robin gustong pahinto yung Netflix. Hindi niya alam ang Netflix merong mga pambata diyan, hiwalay ang pambata, hiwalay ang pangmatanda diyan. Diba? Anak ko, kapag nanonood ng Netflix, doon kami sa kanyang profile sa cartoons, puro mga anime, puro mga pambata na pelikula. Kapag manonood na ako ng Netflix, syempre, ang papanoorin ko yung regular na ng Netflix na nandiyan yung mga drama, action, adventure, thriller, horror na mga pelikula. Ewan ko ba kung bakit si Robin pati si Ninoy at ang mga bayaning matagal nang namayapa. Alam nyo kung buhay lang si Jose Rizal baka pinukpok yan ng pinukpok ng tawag doon yung tawag doon sa gamit yung yung brush yung pag nagpipinta si Jose Rizal pukpukin siya niyan mema lang talaga, Ate Mary Jane, mema lang talaga. Kawawa po yung mga bayani na inihalin tulad niya sa mga magnanakaw at mga nakatanggap ng pera kay Sara Duterte. Aquino po ang kanyang alias ay Marshal Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas kung nasa Boston siya. Pero wala naman ho siyang confidential funds na. Yun! Wala ho siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Yun! Okay. Pagdating ho sa prosecution, ang posisyon ng prosecution, yung mga pangalan ay totoong tao, di ba? Correct, no? You have not really mentioned aliases in any of your... Wala. Could you respond quickly? We have talked about aliases. Is the prosecution talking about aliases? That was never our point, Your Honor. In fact, the point of the prosecution is that was never raised by the defense, either in their answer or in their pre-trial brief, Your Honor. So to us, that should be a non-issue because even them, they never claimed that in any of their pleadings before Okay, this thank you. honorable court. Okay, klaklaruin ko lang ha. Ang siyang tao lang pong nagsabi na alias po sila, si Miss Gina Acosta, Yun! in her testimony. Kanina po, sabi niyo rin na Mr. Ortonio na hindi siya alias or hindi niyo alam. But si Miss Gina Acosta, in her testimony, did admit that in her perspective, these are aliases. No, just for the record po. Okay. Ayun. So, noong po nga panahon ng mga Kastila, panahon ng mga mananakop, kaya may alias ang mga tao, kaya ni Katipunero, kaya ni mga bayaning nakikipaglaban sa gera ay para po mabuhay. Ngayon po, ang mga alias po ginagamit na ni Sara Duterte para magnakaw. So malayong malayo, malaki po ang kaibahan, malaki ang difference nung dalawa. Ang mga bayani nag-alias
para sila'y mabuhay, para hindi sila matunton ang kanilang mga pamilya, para po sila ay makalaban pa din sa mga Kastila. Ha? Kaya sila may alias. Dito, kay Sara Duterte, ginamit niya ang alias para makapagsukbit, makapagnakaw ng kaban ng bayan. Yun lang po yun. Magkaiba, magkalayong magkalayo. Kaya, nako, nakakainit ng ulo talaga. No? Basta Robin Padilla. Matboy, grabe, basta pag Robin kumukulo talaga, dugo ko. Alam nyo, kung ito kahapon ko tinapik, baka inatake ko ngayon dito. Nay Helen Makatsyag, hello po Ate Maria P. Palisok, hello po sa'yo, Mar Oho. Kumboy lang si Senator Miriam at kasama si Robin Hood, baka nasa pak. Kahit saan talaga itong Boy Sile, bugok. Ay nako. Kaya sa 2028, wag nyo nang gawing number 1 number 13. Kahit number 13 na lang. Pwede na yun, number 13 Ate Pretty Page. Gawin nyo na lang number 13 si Robin Padilla sa 2028 election. Aba, matindi.